Ayun. So, magandang hapon mga kasama. Pasensya na, no? Kauuwi lang, kararating lang din po, no? Galing sa pag-aasikaso regarding doon sa naging negosasyon namin ni Sir Mel Suerte sa ni Sir Mix Sugar. So, yun nga, galing ako din sa shop, nag-verify din ako ng mga buffing, so patapos na, magpapabooking na ho tayo. So, antabay lang po doon sa mga batch 3 and 4, no? Na for shipping out natin. And then, yan, for the purpose itself mga kasama, kaya tayo naka-live ngayon, it's because may pag-uusapan tayo na gaya ng pangako rin natin, no? So, sabi ko nga, araw-araw dito sa page natin, meron tayong kapupulutan na panibagong idea, aral, no? So, ulitin ko po yung mga nagtatanong regarding Dr. Blues, no? Paulit-ulit na po ito. Kaya ho, hindi ho ako nagko-comment o sumasagot po sa any inquiry, no? Pati sa PM. Dahil ayaw ko na hong ikapahamak ninyo yan. Dahil matagal na hong sarado si Breco, 2021 pa. And then, at the same time, mga kasama, yung nagtatanong na humihingi nga ho ng programa, no? Hindi ho ako nagbibigay ng programa na. Kasi nga po, sabi ko nga, iwas sisi. Kasi marami tayong nabigyan ng programa, no, na hindi umukol sa kanila. Kasi nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang programa is just a guidelines, no? Kayo pa rin talaga ang masusunod dapat. So, syempre, kayong nakakahawak ng inyong mga alaga, kayong salat, no, saka nakaka-obserba. Alam nyo kung ano yung mga pagkukulang nila na dapat ina-analyze nyo at kayo ang gumagawa rin ng self-programs ninyo. Ang kaya kong ibigay lang sa inyo is program of regiment and supplement. So, yun. So, mabalik tayo. Ito, paulit-ulit to. Although, lagi natin kapupunto lang natin kahapon, no, regarding pointing. Marami kasi rito yung nahihirapan sa pagkakaltas, no, ng timbang during submission. So, bibigyan ko kayo ng guidelines. Ang kailangan nyo lang dito is practice, mga kasama, no? Saka matinding observation and noting. So, bigyan ko kayo ng specified guidelines. Ngayon, malaki ang kinalaman dito mga kasama ng droppings. Gaya nga nasabi ko sa inyo, kailangan alam ninyo yung naiiwan na possible, no, na timbang nila depende sa droppings nyo. Depende sa droppings ng alaga natin. Kasi may factor po yun. Bibigyan ko kayo ng note. So, pero nga, ng tickler na yan. May tickler tayo para dito natin ino-note out, no? So, ganito mga kasama. So, kaya ko naman ini-insist sa inyo yan. Kasi it's part of calculations pa din. No? Hindi tayo humihinto dyan. Kailangan may calculations tayo. Always. No? Always yan. Kasi observation. So, ganito mga kasama. Ang ituturo ko sa inyo, basic. Yung hindi nakakapagkaltas ng timbang na mataas sa 35, ito yung pagkakataon ninyong matuto, no? Bibigyan ko kayo ng mga guidelines, no? Susulat natin 'yan. So, pero bago ang lahat mga kasama, no, yung mga hindi pa ho naka-follow sa page natin na nagwa-watch ngayon, although kayo ay silent watcher, hit nyo lang po yung follow button para kayo laging updated po, no, ting nagla-live tayo, mano-notified kayo. And then doon rin sa ating mga hindi pa naka-subscribe and follow doon sa ating YT channel, which is Kaalamang Natural TV. So, follow nyo na rin kasi kung makaligtaan nyo man dito, no, meron tayong mga updates doon, no? Ina-updates din natin yung ating mga video doon. And then, sa ating mga live watcher right now, no, baka pwedeng i-share nyo tong videos natin para marami tayong mabahagian ng kaalaman. And then, sa mga bagong dating na hindi nakaabot, no, pwede ho kayong mag-rewind, no? May access kayo to rewind this live, no? Binigyan ko kayo ng access, okay? So, ganito mga kasama. So, particularly, meron tayong binabantayang droppings. At per droppings na yan, may katumbas yan timbang. Kung ang droppings ng alaga natin ay buo, no, yung tamang
tamang may moisture lang. Yung sinasabi nga nila, pag binato mo sa pader na dikit. Kapag yun ang dinraps nila, meron pa ho silang 25 grams sa loob. Tandaan nyo yan, ha. So, number 1, pag buo, may 25 grams. Pag sila ay nag-droppings uli na buo, na medyo may kasamang sekal, o yung medyo basa, that one, meron pa silang 20 grams. Pag sila ay nag-drop, no, ng sekal, naglalaro ho sila sa 10 to 15 grams. Doon na lang naglalaro yan. Pero sa akin, ang binabasehan ko ron is 10 grams na. So, kapag nag-cycle sila, 10 grams na lang ang naiiwan nila. So, yun ang punto ko. Then, kapag nag-cycle urates na sila, o yung second to the last drops, meron na silang 5 grams na lang sa loob. At ang pinakadelikado, yung sinasabing empty guts, kapag yung purely urates na, yung puting-puti na ang droppings. As in, wala na. Okay? So, ganyan yung pag-analyze sa dropping. Ngayon, malaki ang factor na ito, mga kasama. Ang uunahin ko sa inyo, mga kasama, is yung pag-observe, no? Yung pag-observe muna natin doon sa alaga natin, kung sila ba ay nasa tinatawag na top conditions. Kasi ang alaga nating nasa top conditions, mga kasama, during carbo loading, during the 5 days o 3 days keeping ninyo, dapat gradually bumababa na ang kanilang timbang. Gradual. So, pagbaba ng timbang nila, dapat hindi nagbabago yung kanilang hipo. No? Bagkus gumagaan lang sila. So, yun yung goal sa keeping. So, habang tayo ay nag-change from regular feeding, dandahan, papunta into pure carbo loading stage, kailangan alam natin yun. Na every morning, pagka-drop nila, kuha tayo ng timbang, mag-record tayo every morning. Kung ano yung timbang nila kahapon, ngayon, kahapon, o sabihin na natin, nagsimula tayo ngayon, bukas, tingnan nyo kung nagagradual silang bumaba. Kasi may factor yon, mga kasama. Kasi ang ang ating alaga po na nagme-maintain ng kanilang timbang na during the keeping day, yan po ang kadalasan malaki ang binabawas na natural drop weight sa araw ng exam. Umaabot po yan ng 30 to 40 ang natural drop weight niyan. So reminders na yun, ha. Pero yung nag-gradual na nagbababa, everyday 5 grams, 5 grams, 5 grams ang binababa nila. Yan po yung nagna-natural drop weight lang ng around 10 to 15. So, gets nyo? Yun yung mga considerations muna, ha? So, ganito. Bago kayo magdesisyon ng inyong ikakaltas, para sa akin, pinaka-safe is 80. No? 80 yan, safe yan. Safe talaga yan. So, sa 80 na yan, nabawas na yan, kasama na dyan yung give and take. Kaya napaka-easy lang yan, ang 80. Kaya wag kayong pagpapawisan dyan, mga kasama. So, ito na. At the day ng, tawag dito ng submissions ninyo, prior dun sa mga sinasabi ko na natural drop weight, no? Considerations yun. Ano ba yung mga considerations pa natin na makakatulong sa atin, no? Para doon sa pagkakaltas natin ng timbang. Okay. Gaya nga nasabi ko sa inyo, mga kasama, may alaga tayo na nagbabagsak ng 10 to 15 natural drop. Yun yung mga nagme-maintain ng kanilang timbang during the keeping. And then yung nagagradual na, yun yung nagagradual, no? Pero yung nag-hold, no, ng kanilang timbang, nagme-maintain, yun yung mataas ang binabagsak during sa day of exam. So, halimbawa, meron tayong alaga na nagme-maintain sila ng kanilang weight. Doon muna tayo. So, paras lang naman atake yun. Magkaiba lang ng pag-consider sa pagkuha ng point, no? So, one day before submission, alam mo na kaagad kasi kaya nga sa amin may 5 days kami to keep para may observation din kami, saka mahaba yung pagme-mental state nila.
So, nire-record namin. Halimbawa, itong si alaga number 1, nagme-maintain talaga siya. Halimbawa, mini-maintain niya is 2080. Nandun siya, 2080, maintain. So, may projection na ako, para safe ako, may 30 na ako. Kasi nga sabi ko nga, 30 to 40, nagda-natural drop weight. Okay? May 30 na ako. Okay. So, kung may 30 na ako, ano yung consideration ko pa para sa pagbabawas ko? Kasi ang target kong ibawas 80, no? So may give and take ako na 35. So 35, may 65 na agad ako. Wala pa akong ginagawa, 'di ba? Na ibabawas. So safety na ako doon. Kasi 50 na lang ang hahabulin ko. Eh yung 15 na yan, saan maaari nating mahatak yan, mga kasama? Maaari kasi nating mahatak yan, mga kasama, yung tinatawag na travel loss weight. Sa travel loss weight, 10 to 15 ang nababawas sa kanilang timbang. O sabihin na natin na 10 grams na lang sa travel loss weight consideration na yon. Okay, may 10. No? May 10 na. Kasi ang target ko 80. Ngayon, ano pa yung pwede mong i-consider na natural, no? Yung tinatawag natin na alin? Moisture control. Sa moisture control kasi, ang kaya nating bigay, no, na paghatak sa kanila is about 5 to 10. So, nagma-maximize ako ng 10. Bakit? Ang mano kasing ang alaga kasi nating nakakondisyon, mga kasama. Tandaan nyo, ang kanilang water moisture sa katawan, nagre-range yan ng 15% ng kanilang body mass. So, kung 15% ng kanilang body mass, kung halimbawa sila ay natimbang ng saradong dos, no? Saradong dos. Kasi, yun ang kukunan ko ng projection ng submission kasi 2080 yung sinabi kong alaga natin, di ba? So, po-project ako ng dos. O, flat na 2,000. Ano ba ang 15% niyan? So, sa 2,000, ang 10% niyan is 20. So, 30 grams, no? Yan yung pwede nating, ayan pala yung bigat dala ng tubig sa katawan nila. Yung 15% na yan. No? So, tama ba? Ang 200, 300 grams, no? So, hindi naman natin pwedeng isagad yon kasi sa ating mga alaga, no, considerations, ang kailangan nilang body fluid, no, sa kanilang katawan, at least 10%. Bumaba sila ron, nagsisimula sila mag-dry stip. So, kung body mass niya ay 200, dahil yun ang target natin, kailangan hanggang doon lang tayo sa 200 grams calculations nung kanilang body fluid. So, sabi ko nga 15 grams, 'di ba? So, meron silang 300 grams body fluid. Ibig sabihin, may excess tayong 10 grams na pwedeng hatakin. Dagdag. Sa paanong paraan yon? Nandiyan yung paggamit ng Quaker Oats, no? So, sa ang pinaka paghahatak mo, kasi sabi ko nga, laking pwede nyong hatakin sa pamamagitan lang ng body moisture gamit ang Quaker Oats. Pwede nyong hatakin ng hatakin yun, mga kasama. Ito naman kung kayo ay batikan na, no? Doon sa 300 grams ng body fluid na yan, pwede kayong humatak dyan ng 100 gramo. Through intake nila ng Quaker. Pero, sabi ko nga, delikado. Na kapag bumaba sila doon sa minimum requirements, at least 10% of body fluid. So, anong pamalit? Bumabatak tayo, nagbibigay tayo ng pang-rehydrate. Kumbaga, pansamantala nating hahatakin, may bibigay tayong pang-rehydrate, pamalit kagad, at pang-source of energy. Kaya nga sabi ko, kailangan may mga supplements kayo na ginagamit, no, during sa araw ng exam. So, babatakin kita, so, pakakainin kita ng Quaker, ilalabas mo yung excess fluids mo, so, babagsak ang weight mo, papalitan ko. Kasi yung pagpalit naman na yung mga kasama, hindi kagad yun mag-a-adapt sa pagbigat nila. Kasi yung pagpalit na yun, mga kasama, mag-a-adapt lang yun, no? Mag-a-adapt lang yun
kapag lumipas ang 24 oras, doon dadagdag sa body mass nila yon. Okay? So, yon. So, pero, hindi mo sila pinagsasaper kasi kung ano yung babatakin mo, may kapalit ka agad. So, ganun yon yung ideology nun. So, doon sa mga considerations na yon, from body fluids, from travel loss, no? Saka yung kanilang tinatawag na tawag dito, yung natural drop weight, give intake, travel loss, and then yung sa kanilang body mass, 10 grams na lang ang consideration ko, i-total natin yan. So, meron tayong 65, 75, 85, no? So, minimal lang yung paghuhugutan natin ng body fluid. So, may 85 na ako. Safe na ba ako dun sa kinakaltas natin na 80? Yes, safe na safe. Ngayon, kung 2080 ang alaga ko, at ganun yung alaga ko, nagme-maintain siya. No? Nagme-maintain siya ng, nagme-maintain siya ng kanilang weight. No? So, alam ko, na kaya ko siyang ibagsak ng 30 to 40 grams yung natural drop weight. Ibig sabihin, natural na pagbaba ng timbang ng alaga natin during the exam. Natural po yun. Kahit anong gawin nyo, talagang bababa sila ng ganon. Kasi kung pointed sila at nasa top peak condition sila mismo, no? Sarili nila mismo ang nagbibigay sa kanila ng way na yun para mag-drop out sila ng ganon. So, true experience yan mga kasama. Ngayon, itong atake ko sa 80, madali yon kapag ganun yung alaga ko. Yung nagbabawas ng malaki, no? Yung sa natural drop weight. Kasi nagme-maintain eh. So, ang isasubmit ko ngayon, from 2080, 2,000 na lang, no? Ang sasubmit ko. So, plus 35, give and take, ang aking good weight, yung catch weight na tinatawag is 2035. From 2035 na yan, from original weight out niya na 2080, minus 30, 2050, that is natural drop weight, minus 15, dun sa kanyang tinatawag na travel weight loss, dun pa lang pasok na ako. No? Kaya, from our yard, pag nag-travel ako, at ganyan lang ang binawas ko, pagdating ko ng exam hall, almost good weight na sila. So, doon naman ako magka-calculate ng adjustment ko. No? So, meron tayong topic kahapon yan about sa pointing. So, sa palagay nyo yung 80, mahirap po ba yan? Sa akin po hindi. Kasi, technicality, sanay na tayo dyan. Alam natin yan. Yung ibang nahihirapan, na sabi nga, 35 nga, hirap sila. Ano yung mga error na dapat nyong baguhin? Okay? Ang problema ho kasi niyan, nasa handler yan, sa nagkukondisyon. Kung bakit kayo nahihirapan? Eh baka naman kasi, during malapit na ang day of exam, sa sobrang kaartehan ho natin sa alaga, akala natin maganda na idudulot, nakakatulong, pero ang hindi nyo alam, eh magkakaproblema kayo. Gaya ng sobrang kaartehan, keeping day na lang, may pamerienda pa ng saging, mansanas, itlog. Sabi ko nga, hindi yan kailangan eh. Kaartehan na lang yan. Sa totoo lang. Sa 2 dekada ko sa industry, mga kasama, kung saan-saan labanan na ako napunta, no? At kung saan-saan na rin ako nagkaroon ng mga tinatawag na achievement, ayan, masasabi kong kaartehan na lang yan. So, yung mga naglalabasan na nagtuturo sa inyo ng gatas-gatas, bigyan nyo yan. So, yun nga yung sabi ko, kalukuhan. Remember, all of yan, o lahat ng klase ng ibon, is lactose intolerance. Once na nagbigay ka na may mga content ng ng mga content yan ng mga tawag dito, mga gatas, no? Para sa kanila, tubig lang yan. No use. Waste.
Nakakadagdag lang ng bigat nila yan kasi yung napipiltered out nilang waste, naiipon lang sa kanila. O ngayon, yung iba, sobrang giliw. Ang lapit na, nakakiping na, may pamansanas ka pa. May paputi ka pa ng itlog. Lahat ng ginagawa mong yun, nagpapadagdag ng moisture. Na dapat nga, nire-regulate at kinokontrol natin ang moisture. Hindi ba? Yung iba naman, nag-alternative ng fluid. Yung iba, sabi ko nga, yung raw honey. Hindi masama yan kung during pre-con training. Pero yung nagkikiping ka, maglalagay ka pa ng honey, ay nagbibigay ka ng fluid sa kanila. So, pag inabsorb ng katawan nila yan, dagdag timbang na naman yan. Ngayon, nagbawas ka lang ng 35, pero hindi mo binabago yung procedures mo. Pagdating mo sa pit, sabi ko nga sa inyo, after 24 hours, saka i-adapt ng katawan ng alagaan natin yan. So, lahat ng binigay natin sa kanila, day before the exam, no? I-adapt ng kanilang katawan. Di lalong bibigat ngayon. Pag bumigat, taranta ka na. No? Paano mo habulin? Sabi ko nga sa inyo mga kasama, kung gusto nyo ng matibay na paghahanda, bawasan lang ang kaartehan. Walang masama ho mga kasama na maging mitikuloso tayo. Pero doon tayo sa tamang lugar. Hindi yung sabihin na natin, mapera kayo eh. Diba? May ganun kayo. Maluho kayo. Gusto nyo lahat, the best ang ibibigay. Pero yung best na gusto ninyo, instead na nakakatulong, nakakasama. Walang problema yon. Yung ibigay mo yung best. Bakit hindi kayo mag-invest? Doon talaga sa quality handler. Yun talagang may knowledge. Total, gumagastos ka na rin naman din. Di kumuha ka talaga ng handler na sanay maghanda. Nang malaman ninyo, ang pinagkaiba nung sinasabing handler na pumapasok sa inyo na dumadaan sa process of learning at iba yung handler na may experience. So, yung may mga experience, maniwala kayo, hindi kayo pagagastusin yan sa wala. Pagagastusin kayo yan dun sa alam nilang tama na nagagawa nila. Kaya nga, ang iba, no, na may mga experiensadong kagaya sa amin, pag may namamasukan sa akin na, sir, pwede ba ako mag-apply ng handler sa'yo? Ang tinatanong ko kaagad, what is your largest deduction na kaya mo na isubmit? Pag sinabi niya sa akin, sir, maximum ko 80. Kayang-kaya ko yun. Ayun, maari yun. And then, mag-uusap kaming dalawa. Paano yung nagiging procedures mo? And then, kung bukas ang isipan niya, sabihin ko, dahil nasa akin ka, you should follow my conditions. You should follow my procedure. Kasi kung hindi, at hindi mo kayang baguhin yon at hindi mo kayang i-adapt, ibig sabihin, saradong isipan mo na sa new learning. So, ibig sabihin, may dunong ka na. Doon tayo magkakatalo. Hindi ka pwede para sa akin. Pero kung ikaw ay open-minded at willing to learn something, sige, dito ka. Tuturo ko sa'yo yung mga techniques. So, ipapa-adapt ko sa'yo. Kaya yung mga ibang umaalis sa amin in good way, no, nakakapunta sa iba, nagiging talagang matigas na handler. Yung natuto rin sa akin personally, makikita ninyo, dati namamawis sa 35 na kaltas, ngayon tumatawa nga sa 70, 80 tumatawa. Wala na daw challenge. So, yun yung sinasabi ko. Pag nakuha nyo yung mga prorata na sinasabi ng mga considerations, saka yung discarding tama, tatawanan nyo talagang 80 mga kasama. Maliliitang kayo. Maniwala kayo. Dahil to be honest, ang 100 mga kasama, madali po yan. Madali po yan habulin. Aircon ka or non-aircon ka, madali talaga. Iba lang ang pag-atake kasi ng may aircon, no? Kasi doon sa may aircon, mas mabilis yung absorption ng kanilang body moisture because of the industrial equipment, which is the ACU. Compare doon sa natural na non-aircon ka, mabagal. Kailangan mong tulungan. Kaya kapag non-aircon ka, doon mas madalas ang pagpitik mo ng quacker at pagbigay mo sa kanila ng pang-alalay. Unlike doon sa naka-ACU room ka, papitik-pitik, pasipul-sipul ka lang kasi mabilis nilang nakukuha. Kaya usually yung mga
naka-schedule sa amin ng hapon hanggang gabi na mga banggaan, halos nag-iisandaan o mahigit ang nagiging natural drop weight nila, pero pointed out sila. Kaya nga kapag medyo malakihan yung event na pinupuntahan namin at alam naming magarbo ang aming kwarto, no? Ang minimum talaga namin na consideration na pagkaltas dyan, 100. Pero depende nga po yan dun sa analyze natin sa alaga. Kasi ganito naman yan kung paano ako mag-compute. 6 a.m. in the morning, pag pinakuha ko na sila at pinalimber ko na sila, ang first ino-observe ko, per head, yung droppings nila. Okay? Considerations yun. Ganito ang considerations ko. So, may record na ako sa kanila kung sino yung nagme-maintain ng timbang, sino yung nag-gradual lang baba. No? So, doon sa nag-gradual lang baba, ang consideration ko ng natural drop nila is 15. Yan ang consideration ko, 15. Pero yung nagme-maintain sila ng, yung nakita ko yung record from first day to fourth day na kanilang keeping, nagme-maintain sila ng weight nila. Sa day of exam, ang consideration ko dyan, ang natural drop nila malaki, 30. Yan ang pinagkaiba. Okay? And then, ganito yan. Considerations ko pa rin to. Kasi nga, 80 ang target ko. Nag-drop yung alaga ko at early AM. Malalaman mo kasi yung alaga mo na nagme-maintain ng weight. Pag yan nag-drop ng 6 AM o yung paglabas niya, saka lang siya nag-drop ng buo. Ibig sabihin, ngayon niya palang nilalabas. So, kapag naglabas siya ng buo, it means may 20 pa siya sa loob. Okay? So, itatala ko yan. Magkakaroon ako ng negative 20 kasi meron siya dun sa loob. So, titimbangin ko ngayon. O, halimbawa nga, tumimbang siya ng 2080. Ganun yung droppings niya. Anong magiging resulta ng timbang niya? Plus 20 ko ngayon kasi may plus 20 siya. Ang mangyayari, ang consideration weight niya na, no, ay magma-minus 20 pa ako kasi meron siyang consideration sa loob pa. So, kung 2080 siya, at meron pa siyang laman sa loob, minus 20 kaagad ako. Pero, syempre, hindi nga ako nagpo-full empty. Dahil 20 yung natitira sa kanya, magko-consider ko naman yung plus 5. So, instead na 20, negative 15 lang. O, minus 15 lang ang ibabawas ko. Di may 2065 pa doon sa original weight niya. Di ba? Kasi nga may kinain pa siya eh. May 2065 pa. So, galing doon sa 2065, in consideration, no? In consideration sa lahat ng nabanggit ko kanina, halos 85 nga, di ba? Minimum pa lang yun. Wala pa dyan yung hocus-pocus na sinasabi. Minimum pa lang yun. From 2065, magbabawas ako sa kanila ng 80. Ilan na lang submission ko? Aber? Diba, 1985 na lang. Isipin nyo, from 2080, 1985 na lang submission ko. Ngayon, at the day of exam, always catch weight plus 35. So, kung magpa-plus 35 ako sa kanila, ang target ko, ilan na? 2020. Yan ang catch weight ko. So, galing ako dun sa original na 2080. Ngayon, makukuha ko ba yan? Consideration. Dahil nga nagme-maintain siya from 2080 o 2065 ang kanyang weight. Kasi nga may minus 15 siya nung tinimbang natin. Minusan na natin ng 30. Dahil doon sa tinatawag na natural drop weight niya. Basta may 8 hours ka pa bago yung pag-akyat niya sa entablado. Huli yan. Natural drop weight. Minus 30. May 2035 ka pa. May 15 ka pang allowable.
ay nagbiyahe ka, 'di ba? Galing sa lugar nyo, nagbiyahe ka pa. Na may tinatawag na yung tagtag, yung stress loss. O sabihin na natin mababa lang yung nakaltas, 5 lang. May 2030 ka pa. May 10 grams ka pa. Palagay mo kakabahan ako sa 10 grams? Oh. Pwede ka na magpitik ng quaker. Pagpitik mo ng quaker, sabayan mo ng pang-alalay. After 2 hours, drop mo, good weight na yan. Ang gagawin mo, may maintain mo lang. Paano ang pag-maintain? O kung malayo pa yung oras, pitik-pitikan mo lang. Mas ang importante, gumalaw yung sistema nila. O ngayon, doon sa nagsasabing mahirap at imposible, pwede ko naman pakita sa inyo ng actual. Saka, nakikita nyo naman po, mga kasama, open ho ako sa inyo. Naka-ano lang kasi ako, may warning lang ho ako eh. Kasi yung huling nag-live ho ako ng laban. Although hindi ko pinatagal sa wall ko yun eh. Pero hindi ko alam pala pag nagbura ka, napupunta pala sa archive. Kailangan pala, puntahan mo sa archive, i-delete mo rin. Kasi namomonitor ni Meta. So, nawarningan ho ako, kaya hindi ako makapag-post kahit sa comment, bawal natitrace. Pero naging open ho tayo sa inyo. So, nakikita nyo naman kung gaano kalaki yung mga kinakaltas natin. And then yung iba nagsasabi, ay good luck. Tingnan natin kung papalo. Eh ano yung napapanood nyo na nagpe-perform ang alaga natin sa kabila ng ganong pagbawas? Yung sinasabi na iba, ay wala nang lakas yan, malambot na yan. Eh ano yung nakita nyo yung mga laban din? 'Di ba? So, wag nyo paniwalaan yon. Hanggat alam nyo po yung sistema nyo at hanggat alam nyo yung regimento ninyo, trust your procedure. Saka isa pa, sabi ko nga, kaya naman ako open sa inyo, no? Nagla-live system tayo minsan. Sa industry natin, kahit anong husay ng alaga natin, kahit anong dunong natin, sabi ko nga sa inyo, bumitaw lang si Swerte, si Lady Luck sa atin. Mararanasan natin yung pagkatalo. That is part of the game. That is natural. So, anong kakahiya mo ron? Gumulong man kami dyan. Kayo ba ang gumulong? Di ba? Hindi, kami naman. Di ba? Matalunan kami dyan. Sasabihin nyo, o yan yung sinasabi ko, bulok yung sistema eh. Kaya gumulong. Okay, pero paano yan? Kagaya nun. Kinuha namin yung kampyonato. Ay, maganda sistema niyan. Isip-sip kayo. Gaya nga nasabi natin mga kasama. Wala sa ano yan eh. Wala yan sa husay o galing. Nasa proseso nyo pa rin yan. Magtiwala lang kayo sa proseso nyo. Pangalawa, kailangan din natin sa ating industry ang swerte. Kasi nga kung nakaguhit sa palad mo yan, sa'yo yan kahit ano mangyari. Di ba? So, kahit ano namang galing eh. Kahit naman yung mga kilalang batikan eh. O, tingnan nyo yung ibang mga veteranar. Tawag ito, mga veterano sa industry. Kagaya ni Boss B-Boy. May interview siya one time, di ba? Kahit anong ganda ng galing ng mga taon ng paghahanda, nasisiro sila. That is part of the game. Ang sa atin, buksan natin lang yung isipan natin sa tinatawag nating mga advanced na kaalaman. Ito mga kasama kung tutusin, hindi naman ako obligadong i-share sa inyo tong proseso na to. Kasi masyadong technical na to eh. Pero, since na marami nga na sa ating mga kasama na gustong makasabay man lang at matuto sila sa the way ng pagbabawas, eto, sinasabi ko sa inyo ang discussion kung paano. So, yun yung mga consideration matter natin. So, ito pa nga eh, marami pa nga. Ito pa yung isang nakikita kong mali sa iba nating mga kasama, no? Araw ng exam mo, pinaniniwalaan nyo pa rin yung saging, pinaniniwalaan nyo pa rin yung itlog. Although before, nagturo ako niyan, kasi nga, nahawak tayo sa leeg nun eh. Pero, in reality, hindi ko naman ako ginagawa yon. So, sabi ko nga, mag-iitlog ka, ang ibinibigay niyan, moisture, yung puti. No? Yung magsasaging ka, panghatak naman ng moisture. Pero ang tagal ng proseso niyan.
Yung saging, bago yan makahatak, parang tao yan eh. Nagkaroon tayo ng LBM. Sasabihin, magsaging ka para maging buo. Di ba? Pero pagkain mo ng saging, ilang oras pa yan bago ka uli, bago e-epekto. I-dissolve pa kasi yun ng katawan. Unlike yung meron kang antimano, na kagaya nun, pop-up grains ng Quaker. Pagka-intake nila yan, pagkapunta yan doon sa sikmura mo, yung fluid doon, hinihigop na niya, nag-e-expand na kayong kagad sa loob yan. Kaya yung ating sikmura o guts, ang gagawin yan, i-grind out na kaagad. Para pumunta na doon sa ating sistema palabas. So, paglabas niya, kasama niya na yung hinigop niya. So, dahil soft lang siya, talagang grain out siya, halos sumasama siya in fluids, kaya mabilis siyang lumabas. Kaya sabi ko, pag nagkukwakar ka, at pag droppings mo, ay matubig pa rin, ay huwag kang matakot to. Kasi nga nilalabas niya yung fluid out. So, meron naman, sa sobrang selan, no? During pagpo-point out nila, sabi, bawal nang magpainom ng tubig o magpainom ng kahit anong fluid. Dry na nga alaga mo, hindi mo pa rin ba papainumin yan? Kaya lalong nag-off, lalong nag-hold. Kasi kapag kulang sa tubig ang alaga natin, yung kanilang kinain, hindi yan madidissolve agad. Kaya nga sabi nga natin, ang pag-aaral natin dito sa industry natin na to, samahan mo ng teknolohiya, ng science. Kasi pagbanggain mo yon. Kasi parang anatomy yan eh. No? Parang tao rin yan. I-consider nyo parang tayo yan. May anatomy yan. Siyempre, tayo rin, kulang tayo sa tubig. Ano ba yung sinasabi ng mga matatanda? Ang batang kulang sa tubig, pag dumumi ay tibi. O alam nyo yung tibi? Yung matigas. Yung bukil-bukil kung tawagin. Pero ilang araw bago sila makadumi. Yung mga bata. Di ba? Dahil kulang sila sa tubig, nagtibi na. Kumain sila ngayon, after 3 days, saka sila babagsak ng dumi. Pero bukil-bukil, buo-buo na matigas. So, yun lang yun mga considerations dyan mga kasama. Hindi natin pwedeng sabihin na ganito yung sistema, wala naman tayong pag-unawa sa science. Ang kailangan, magpo-pointing tayo, may pag-unawa tayo sa sistema ng katawan ng alaga. No? Kasi kung wala tayong sistema o pag-unawa sa sistema ng alaga, hindi mo mapagbabangga yung ginagawa mo kung tama pa o mali. So, sabi ko nga sa inyo, medyo masalimuot pagdating sa pagpo-point. Dahil marami kang iniintindi. Ngayon, ang goal lang naman sa pagpo-point mga kasama, i-maintain yung tamang moisture nila, i-maintain na hindi sila nagugutuman, i-maintain na laging napapakilos yung kanilang sistema para hindi sila mag-off na tinatawag. Pangalawa, syempre, alam natin yung suplementong gagamitin natin na pantulong sa kanila na hindi nakakasama. Meron dyan nagtatanong, Sir, ito gawain ko oras ng exam nila, nagbibigay ako. Saksak, no? Ng turok, ng B12. No? Sabi ko, bakit ka nagbibigay niyan? Ang tanong pa nga, Sir, di ba pwede naman? Pwede ko sa pwede. Pero ang tanong, magagamit ba? Binigyan mo lang ng stress, binigyan mo lang ng kakasakitan, di ba? And then, pag nagbigay ka niyan, ay kung water-based yan, pagbigay mo ngayon, di after 3 days pa, sa kanya magagamit yan. Sabi ko nga sa inyo, isa lang ang suplementong binibigay ng True IM, no? Day of ng kanilang exam, na which is umeepekto in several minutes, which is the AS, no? Which is the anabolic. So, yun lang yun. So, other supplement na enhancer, ay kalimitan dyan oral. Okay? So, yun lang naman ang objective. Wag na nating pahirapan pa yung sistema. Magiging masalimuot intindihin kasi ng mga kasama natin yan. Basta ang set nyo lang ang goals nyo, hindi dapat sila madry. Kailangan sakto moisture.
Kailangan hindi sila magutuman. Sa paanong paraan? Laging pagalawin yung sistema nila. So, para gumalaw yung sistema nila, anong susi? Regular na pag-monitor sa kanila kung kailangan bigyan ng pampitik, pipitikan. Okay? Kaya yung iba, sir, pwede ba yung candy? Pwede. Glucose yan eh. Pwede. Saka ito yung sikreto rin ng iba. Kaya yung iba, yung matigas na candy, especially white rabbit nga ginagamit o Kopiko. Bukod sa pampagising, no, kasi may kasamang caffeine na which is epektibo naman talaga sa mga Avian yan. Parang bata yan eh. O sa gabi, may anak ka, no, na bata pa, mga 5 years old below. O sa gabi, mga bandang alas 8, kung gusto nyong makipagkatuwaan sa anak ninyo hanggang madaling araw, bigyan nyo ng tsokolate. Tingnan ko kung patulogin kayo. Ganon din sa alaga natin. Pero kapag mali ang sistema ng paggamit mo, instead na makakabuti, stress ang ibibigay mo. Kasi kung maaga ka magbibigay, di ba? Halimbawa, ginamit mo ngayon yung, sabi natin yung Kopiko. Nagbigay ka ng kasing laki ng kuko, no? Kasing laki ng kuko. Nagbigay ka ng umaga, hapon pa yung kanyang exam. Hindi ibig sabihin, simula umaga hanggang hapon, hindi na mapakali sa loob yun, gising na yun. Di ba? Bubudlat na yon. So, ano nangyari? Ay maaaring mag-off yun dahil stress. Kasi tandaan nyo, dapat proper ang pahinga nila. No? During nasa keeping na sila, during the pointing na sila. Kailangan maganda yung kanilang pahinga para yung reserve energy nila nandoon. So, lahat ng bagay kailangan aralin nyo kung kailan ang atake, kailan ang bigay. So, ganun lang yun. So, para sa akin, dahil since na meron naman talaga akong mga sariling gamit, no? Ayun ang sistema ko. Inaalalayan ko lang sila. Pag hinawakan ko, sinalat ko na ganon, wala akong makapa na kahit na isang butil o ano pa man, no? At medyo may katagalan pa, doon ako nag-ooras kung ilan yung pwede kong ibigay sa kanila. And then, ilan din yung, kung halimbawa malapit na rin naman, andun yung computation ko, pipitikan ko na lang sila. Basta ang importante sa akin, gumalaw yung sistema nila. Para dire-diretso yung cycle, yung ikot ng sistema nila. Sa ganong paraan, laging alive sila. Saka yung tinatawag natin na mindsets nila, saka yung anong tawag ko kumbaga sa atin, body language nila, aktibo. So, yun lang naman ang goal dyan. Yan ang sikreto. Ngayon, yung ibang sinasabi na nag-off na, mahahabol pa daw, ganito gawin, kalokohan yan. Pag nag-off, nag-off. Pag nag-off, off yan. Wala na tayong pag-asa dyan, mga kasama. Maniwala kayo sa akin. Ang alaga nating nag-off, off na yan. Wala na tayong pag-asa dyan. Kahit anong gawin pa natin, wala tayong pag-asa. At hindi na yan mare-revive. Yan talaga yung tinatawag na suntok sa buwan. Kasi kung kailangan talaga yan, kapag iaakyat mo yan. Alam mo, ang isa lang magagawa mo dyan, gisingin mo na lang. Kahit pa paano, may tinatawag ka pa ring tsansa. Paano ang paggising? Kung kinakailangan, i-hyper mo na sila, i-hyper mo. No? Kung kailangan kong i-times 3 yung dose na ginagamit ko, gagawin ko yun para lang gumising yan. Pero iniingatan ko yun. Kasi mahirap nang kontrolin yun. No? Saka aligaga na sila. Kasi usually wala na sa wisyo yun. Mga short cutters na sila. Mga short puncher na sila. Kung parang nagsaputan na parang gagamba, yun, may pag-asa ka makatama. So, yun na lang yun. Pero kapag pacing ang laro, hindi makakahabol. Mabagal ang reflex na nila. So, hindi kagayong naka-pointed, maagap ang reflections nila. Mabilis ang bawat galaw nila, mabilis ang bawat decision nila. So, yan ang sistema ng ating alaga, no? So, sa palagay ko, nagigets nyo yung punto ko. So, sabi ko nga, sa pointing, mahirap lang kung papakinggan mo. Pero kung ipapractice mo yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon, kayo mismo magsasabi, ganun pala yon. Ngayon, kung meron naman kayong sariling yarda, no, bakit hindi mo subukan na
may hinahanda ka na para sa exam mo, samahan mo ng isa. Pan-testing mo. No? Kumbaga, pagkatapos ng exam mo, ito namang natira sa'yo na sinabay mo, subukan mong i-pointy dyan sa yarda mo. Gawin mo yung mga sinasabi ko. Tingnan mo kung tama ako o mali. So, sa akin kasi, no, in 20 years ko sa industry, sabi ko nga sa inyo, almost 8 years din akong namulot. Hindi lang namulot, nagpala pa ako hanggang sa nagsako pa ako ng mga alaga ko sa ibabaw ng entablado. Ibig sabihin, dumaan ako sa gulong talaga. As in gulong. Kasi from scratch naman ako eh. Galing din ako sa wala. Walang alam, wala talagang ganito. Pero nagpursige. Hanggang sa na-achieve ko kung ano yung dapat kong achieve. And then, from there, that one is 2014, lumabas ang isang Mr. Natural sa social media. Nagsimula tayong mag-share ng mga nagbahagi tayo ng true experience. And then, nag-develop tayo na nag-develop. Hanggang sa ngayon po, nandito ako sa harapan ninyo at laging willing, no, na mag-share pa rin ng mga kaalaman. Yun nga lang, sa ganitong klase ng videos na ginagawa natin, asahan natin na talagang may time na para tayo magre-reverse pa ulit-ulit. Pero marami naman tayong mga new learnings na makukuha, not only dun sa paulit-ulit, but yung mga iba pang idea. Kasi sa totoo lang, kapag hindi nag-trigger sa akin, hindi ko na ma-recall eh. Kagaya nung sabi ko nga sa inyo, yung degree of inheritance na yan, yung mga topic na yan. Although nakapasok yan dyan, hindi ko sila ma-recall kaagad la. But kapag nag-ring the bell, eh, kaya kong sagutin yan. Saka dito, kaya kong i-guarantee sa inyo mga kasama, yung mga pattern, lectures, knowledge na sinishare ko sa inyo is shortcut method. Kasi nga, hindi ko na kayo dadalahin doon sa gaya ng dati, no? Nung ako ay nakatali pa. Alam nyo na ibig ko sabihin, katali tayo sa isang kumpanya. Hindi ko kayo dadalahin doon sa mga pagkakamali. So, shortcut ko kayo, yung mga pagkakamali na yon, hindi ko itatapik sa inyo yon. Dadalahin ko kayo doon, antimano, doon sa shortcut way. Kung saan, ito yung success rate ko. Yung sa akin, mga kasama, sa ulitin ko pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Kung sa palagay nyo nakakatulong po yung sinasabi ko sa inyo, i-adapt nyo lang. Pero kung hindi, pasok nyo rito, labas nyo rito. So, ganun lang yon. Ang sa akin lang, kung sa palagay ninyo tawag dito, may silbi ang ginagawa ko, pakinggan nyo lang. Kung wala, alisan nyo lang. Oh, ito, may kagaya nito, may nagtanong, di ba? Ano ko lang kasasabi ko pa lang kanina. Good PM uli, sir. Pwede ba tayo maggamit ng Red Bull sa araw ng exam? Paano at gano kasing? O karami yan siguro. O, kalilecture ko lang kanina. Di ba? Ang sobrang kaartihan, instead na makakabuti, makakasama. Ulitin ko. Ang pangtao, pangtao. Ang Red Bull, pantao. 'Di ba? Kasi ang Red Bull is part of energy drinks na naka-formulated sa body mass ng tao. Kung ibibigay natin sa alaga natin 'yan, na wala naman silang gland, na same gland as human, mauuwi lang sa waste 'yan. Parang tubig lang 'yan. Ang kaya lang i-adapt ng alaga natin na same sa atin is caffeine. No? Caffeine, coffee. Pero may certain minutes and hours lang ang pag-epekto niya. 'Di ba? So, basically, ang sasabihin ko lang sa inyo mga kasama, no? If you are seeking my advice, kaya nga ako tinigil ko lahat ng mga ginagamit ko noon nung simulang natutunan ko to. Ang pangtao, pangtao. Ang panghayop, panghayop. Napakabilis intindihin. At doon hindi kayo maliligaw. Because the dosage prepared
ng sinabi kong yan was calculated accordingly, no, sa uses and needs of certain identity, which is for human or for animal use. No? Oh, may nag-advise pa rito, ipainom mo na lang sa ano daw, sa kanilang room para daw alerto sa monitoring. Maganda niyan, kayo na lang ang uminom niyan para kayo ang alerto sa pagmo-monitor nyo sa alaga ninyo, 'di ba? So, hindi yan, no offend naman yan, sir. May content kasi ang Red Bulls na yan, yung Red Bull na yan. Na hindi adaptable, no, para sa alaga. Sa alaga natin. Actually na maaring makasama pa 'yon. So, sa akin, sabi na ito, may nagtanong. Sasagutin ko to mga kasama, si Reniel Reds. Good PM po sir, ano po kaya dahilan kung bakit nawawalan ng power ang alaga ko pag umabot sa sa basaan. Sa first buckle lang kasi malakas. Pero pag inabot na ng basaan, nawawala na daw ang power. Depende po sa sistema nyo yan. Tandaan nyo mga kasama, kahit nga ang alaga natin nawala sa kondisyon, no, basta sakto ang kanilang body moisture, napakatibay po yan, powerful yan, at siguradong tatagal yan sa basaan. Isa pang dahilan, kung kayo ay traditional pa rin ang sinusunod ninyo, yung pag nag-drop, yung pag binato sa pader na dikit, puno, no? Pag kayo tinamaan sa lower part at sumingaw yon, tumapon yung fluid sa loob, kahit anong tibay ng alaga ninyo, titiklop yan dahil mahapdi yon. Kaya isang goal ko rin yan kung bakit ang target ko is near empty droppings. Magkatamaan sila dyan, lumaylay man yan, magkandalasog-lasog man yan, dumikit man yan sa lupa, no? Wala yung fluid na nagpapahapdi, no? Wala yun. Makikita nyo, aasahan nyo sa tibayan. Wag lang masushoot dito, wag lang masushoot dito, kasentrohan, no? Wag lang dito, yung puno ng leeg na yan. Ay sisiguraduhin ko makikipagtigasan yan. Basta wag rin kayong tatamaan ng balakang nalatagda yung dalawang paan ninyo. Maaawa naman kayo. Sabihin na natin na ang alaga natin gustong-gusto pang makikipagtibayan pa, tagal pa nila bago, 'di ba? Bago nila mapadapa, tagal pa, 'di ba? Ang tagal nilang mapadapa. Pero kayo na lang magsasabi na sana tamaan na lang para matapos na. Kasi latag Kasi pag kahit anong tibay natin, kapag balakang yan, uunat ang mga paa ng ating alaga. Manhid yan. Yun ang Yun yung sinasabi ko na, basta hindi kayo ipapatal, asahan nyo yung tibayan. No? Ito, page ni Alvin, sir, sa 5 days before the exam, hindi na ba dapat magpapa-snack? Sa akin, sir, wala na akong kaartihan dyan Kasi carbo loading na sa akin yan, sir Ang binibigay ko dyan, gradual yung kanilang regular feedings na ginagamit namin. Dandahan kong pinapalitan papunta dun sa cook rice na binabad sa Gatorade. Wala na ako ibang binibigay kundi yun lang. Hindi na ako nagbibigay ng mga prutas-prutas na yan. Ano lang yan Dagdag na lang yan sa kaartihan. Ngayon, ito pa, may nagsasabi, sir, wala akong pambili ng mga gamot-gamot.
Wala akong pambili ng mga supplement. Ano ba yung pwede kong ibigay na may natural B? No? Natural B component na pwede kong ibigay. Kaya lang, ito may bad sides. Kung gusto nyong natural yan, yung alam nyo yung atay ng baka, no? Kasi laki ng kuko. Oh, bigyan nyo kahit 2 times a week. Dahil yung liver na yan, is ayan ay nagko-content ng super taas na B vitamins. Pero, after nyo ng ilang linggong pagbibigay niyan, kailangan nyo mag-wormal. No? Mag-anti-internal parasites. Kasi fresh yan. Sinusubo. So, yan, natural yan. Oregano, meron yang natural 3 kinds of antibiotic with B12. The only plants na nagko-contain ng B12. Diba? So, marami tayong sabi ko nga, marami tayong way na pwedeng gawin. So, ito si Ian De Castro, taga sa Victoria Laguna to, malapit to sa akin. Dami kong napulot sa inyo, sir, simula pa nung nagpapa-seminar ka way back sa farm ninyo sa Victoria kasama ng Sadaka. Yes, totoo po yan. Nung nagpa-open seminar po tayo niyan sa Victoria, maniwala kayo sa hindi, eskwela na ho yung nirentahan ko noon, no? Kasi ang attendee ko ho noon, buong covered court ho yun, puno ng school, no? Yung actually, quadrangle ng school yun, yung stage nila. And then, kapag kasi ako nagpakandak ng seminar, free of everything lahat yan. Pati pagkain yan, libre lahat, no? So, yan. So, hopefully mga kasama, itong mga guidelines na sinasabi ko sa inyo, kapulutan nyo ng magandang learnings, no? Hangad ko naman na sa atin, no, hangad ko naman sa paglantad ko na to, sa pagtuturo ko sa inyo na to, wala naman akong negative na hangad Ang hangad ko po rito always positive. Gusto ko po ma-evolve yung kaalaman ng lahat pagdating sa industry na magkaroon ng magandang labanan sa ibabaw ng entablado. Sooner later, ang target ko kasi, pag nandun ka sa ibabaw, ang tingin ng masa dapat pantay na. Kasi yung iba, sanay pa rin na ang tinitingnan kasi yung may-ari. Sabi ko nga, pag kayo natuto, isa lang ang sasabihin nyo, lamang lang sa atin sa pera yan. Pero sa kaalaman at sa alaga, hindi sila lalamang. Parehas yan. Kasi ulitin ko, nasa Pilipinas na lahat, ang lahat ng klase ng linyada, no, na matitibay. Okay? So, yan, mga kasama. So, ito nakakalungkot man sa sagutin, no? Yang Magtown. Hindi ako mag-specify ng any kind of brand. Kasi, sa totoo lang, nakakalibre yung mga kumpanya na yan kapag sinasagot ko ho kayo. So, kung sino ho ang may-ari sana ng brand na yan, kung technical lang po ang pag-uusapan, sana ho, sa kanila kayo mag-inquire. Pero since natanong nyo ho sa page ko yan, no, in due respect, sasagutin ko. Kahit po sunod-sunod na araw, pwede po yan. Kahit sa araw ng laban po, Yang Magtown. Kung gusto mong gamitin yung slack bulak na yan. Kasi yan ay steroids. Okay? Pwedeng-pwede po yan. So, ito, si Checkmate Backyard. Sir, hindi po ako humahawak ng Claret Bloodline. Ang hawak ko po ay Assassin Line. Kaya nga po tayo, ang bansag ko sa atin, no, is House of Assassin Line. Kasi yan po ang linyada natin. So, wala po akong Claret, sir. At yung sinasabi nila na hindi ka raw breeder, na masasabi kung hindi ka mahawak ng Claret line, kalokohan yan. Dahil lahat ng bloodline ho, may infuse ng Claret line yan, ni Mr. Dean Claret. Dahil yan ang father of all pagdating sa bloodline strain game foul. So, magbasa na tayo ng komento mga kasama, no?
Good afternoon sa iyo, Sir Kenix Stats. EM Gamefall is watching. Rainiel Reds is watching. Desiderio Lamsin, good afternoon po sir. Malaking may tutulong ang programa mo. Salamat po and God bless. Salamat din po. Noel Maglalang, hello sir, new followers. New po ako from UK. Salamat po sir Noel Maglalang. Jerry Ruiz, hello sir, watching from Congo, Africa. And then Francis Javier Liz. Correct idol. Okay, Router Jake Cabeza. Hi, hello idol, watching from Cagayan Valley. Christian Dave Atienza. Sir, any tips pang parisan daw na exam? Yan sir, kung parisan na exam, kahapon po sir, meron tayong simple advice dyan. Panoorin nyo po yung part 5 natin kahapon regarding pagpupointe. No? May nahapyawan po ako dyan para doon sa mga tips para sa pagdating dyan sa parisan na laban. Christopher De Vera, sir, matanong ko lang po, ilang grams pa kain natin sa overweight? Kung overweight sir ang alaga natin, depende po kasi yan eh. Kasi kung overweight ang kukunin mo during sa paghahanda mo at siya ang naselect mo, supposed to be dapat gradual na pinabababa mo na siya. Pero kung sinabi mong nag-overweight siya during the pointing, talaga namang lahat ng nasa pointing overweight yan. So, nandito po sir ang pagkalkula. Nasagot na po yung katanungan nyo dito sa lecture na to. Dexter Federico Comandante, Idol, good AM po. Mga katulong po ba sa alaga kung meron ka pong... Yes, mga katulong po. Kung meron daw sa aircon na room sa area. Actually sir, mga katulong yon. Kasi pwede ka na doon mag-keeping para na-adapt mo na yung scenario during the exam day. Kagaya ng ginagawa rin namin. Meron kaming naka-ACU, merong wala. Kasi depende sa sasabakan. Kapag wala, di doon kami sa ordinary room nagkikiping. Pero sir, napakahirap i-maintain yan. Kasi kapag yan ka sir nagpasok at ginamit mo yung method na yan, babantayan mo na talaga yan. No? So, pero malaki matutulong yan, malaki may ambag yan kasi nag-a-adapt na ho kagad. Mas early nag-a-adapt yung katawan nila. Okay? Rodel Samson, salamat po sa 100 star. Thank you, sir. Christopher De Vera, ako sir, nahihirapan. Hindi ka na sir mahihirapan ulit-ulitin nyo lang sir tong videos na to sir at makukuha nyo po yung ibig kong sabihin. Haitian Fel Reginio, good PM idol. Tanong ko po, totoo ba na magandang panghugot ng timbang ang popcorn? Yes, totoo po yun. Pero yun nga po, kasi sa totoo lang sir, ako ang nagpakalat po ng popcorn news na yan. Actually, totoo yan. Totoo po yan. Kaya lang ang disadvantage lang ho niyan, kasi before tinatago ko talaga yung Quaker Oats juice eh. Popcorn ang tinuturo ko. Yung 3 butil niyan, kayang magpa-drop ng 10 grams yan. Pero kailangan mo ng 4 hours. Kasi kailangan malusaw pa ng katawan nila yan, ma-adapt kagad. Kasi matigas ho yan eh. Hindi kagad na de-dissolve. Unlike nung Quaker na nakapop na yon, pagka intake nila, easy to dissolve na kaagad yon. So, yun ang pinagkaiba lang. So, mabagal ang proseso pag ito ang gamit. Yan popcorn. JBA Atena Kidlat, thanks idol. Reynaldo Barongo, sir, dito sa aming probinsya, kung minsan hindi nasusunod ang programa at hindi mo alam anong oras ang exam, paano pag-maintain ng moisture? Observation lang sir, sabi ko nga sa inyo, always observe lang ang alaga. So makikita nyo, kapag nakita nyo na atras, calculate nyo lang. Pitik-pitik lang kayo, alalay lang, hipo, himas, no? Makikita nyo naman eh. So, ang palatandaan nyo na papunta sa dry out na sila, yung hibla ng balahibo nila, di ba, buo yan. Pag nakita nyo yung bandang dulo na, kumbaga, ito yung feathering nila, no? Lumubuka na ng ganon. So, pag medyo nagbubukahan na sila ng ganon, medyo pa-dry out yan. Alalayan nyo na, huwag nyo na untayong tumikwas. So, ganon lang yun, Sir Reynaldo Barongo. Asian Fel Regino, good PM uli. Sir, pwede ba tayong, ito yung kanina.
MG8 Game Foul Backyard Breeder, magandang hapon sa iyo, sir. EMC Castro, nabigay ng caffeine bago mag-gaff o bago iakyat. Actually, sir, during pag sinabi sa inyong limber na, ayun ang maganda. Pero sir, pag kasi raw coffee, hindi ko kasi alam kung ilang grams eh. Pero may tinuro ko niyan kung paano gumawa nung tinatawag na homemade remedy, no? So, yun. Pero kung ang pagbibigay, sir, maganda yan pag sinabing limber na. Okay. Sabi ni Ian Di Castro, oh sir, mismong elementary school, free lunch, certificate. And nabunot pa po ako sa pullet raffle ko. Oo, yung mga slick packs ko noon. Yung mabuti. Napakinabangan kong mabuti up to now. Thank you Sir Ian. Kenick Stats, pwede po ba magbigay ng oral like Parmaton? Parmaton. Vitamins to ng tao. So, vitamins lang naman yan. Wala namang overdose yan, Parmaton, kung vitamins sa Bipolin. Pwede naman, sir, vitamins lang ho yan. Yung tanong ni Kenick Stats kung pwede daw magbigay ng Bipolin at Parmaton 1 to 2 days bago ang exam. Pwede naman, sir, vitamins lang naman po yan. Kaya lang, pag nagbibigay ka kasi ng vitamins na ganyan, sir, na malapit na, lalabnaw na ho yung kanilang blood flow. Ano to? Dexter Federico Comandante. Idol, good PM po. Makatulong ba sa atin kung meron tayong aircon? Nasagot ko na to, sir. Ask ko lang po, pag pre-con kapag yung tubig sa gabi, inaalis po, tinataob, kinabukasan po ng umaga, pinapainuman din po ba na, pinapainumin din po ba ng fresh? Ayaw naman, sir. Tinataob tuwing gabi, natural po yun. Kasi ang pagpapainom, umaga, papalitan mo yan after 2 hours, ilililim mo na, and then papalitan mo naman siya ng alas 2 ng hapon, lilim na uli, then pagkakain, painom uli, after nilang makakain, makainom, taob na ho yan. Bukas na uli, ganun po yung cycle. Roger Tanael, shout out idol from Calamba, Laguna. Rodrigo Pareno, good PM sir JRB, may na-encounter po ako sa akin. Nagkaroon daw ng sipon. Pwede bang spec? Hindi ko alam kung ano yung spec. Ay kung magbibigay ka ng injectable tapos magbibigay ka ng oral, parang over na yan sa dose, sir. Pero syempre kailangan gamutin ho yan kung may sipon. So, gamot naman siguro sa sipon yung spec na yan. Hindi ko alam kung ano yung spec eh. Pero pwede po yan kung panggamot talaga ho sa sipon. Dexter Federico, Comandante, Boss Idol, dito po sa Albay, nauuso na ang pag-submit ng 2 days before exam. Ay, mas maganda kung maaga. Kasi, yung susunod na araw, pwede ka na mag-control out sa kanila. Pwede ka na mag-early pointing. No? Mas maganda yon yung advance. Sa amin, nangyayari din niya kapag yung talagang malakihan, mahaba ang laban. Lance Garcia, Sir, ano sakit nung nangingitim ang muka pag nainom? Pero sa bitaw, di naman nangingitim. Di naman yun dating ganun. Yan sir, basta kumakain, umiinom, nagbibitaw, nangingitim, that one is sampaga. Baka ho nagkabutas yung lalamunan ho na ito, pumapasok yung tubig. No, kaya ganun, kaya nangingitim. So check nyo po yung lalamunan na ito, pero yung usually sampaga po yan. Benjan Alojepan, good PM sir, ask ko lang po, if ilang oras po ba ibababa sa if alas 2 ang kanyang exam. Depende sa pagdating nyo, sir. Sa akin, every 2 hours po kapag ganyan ho kaaga ang exam, oras ng exam nila, Sir Benjan Alojepan. No, every 2 hours ang pagbaba ko. Game Paul, sir, during exam day, pag nagda-dry po yung alaga, pwede po ba yung serum lang? Depende po. Kapag light lang naman po ang pagda-dry out, pwede yung serum natin, no? Yung C-glucose natin. Pero kapag yung medyo talagang makikita mo lahat na nung kanilang feathering ay nagda-dry out na, yung tinatawag nating rehydration formula, yung Gatorade mix.
Then Tildo Villarosa, shout out idol, watching from Pasay City. So, yan. So, mga kasama, hopefully, itong ating live na naman ngayon, no? Isang oras mahigit tayong nag-live. Nakapulutan ho natin ng magandang idea. So, sa atin naman, hangad natin lagi, always mga kasama, is makapagbigay tayo ng magandang suporta, idea sa inyong lahat. Kaya, kung kayo ay may mga katanungan, mga kasama, may mga gusto kayong itapik, o may mga gusto kayong intindihin na tawag dito yung medyo kailangan nyo ng magandang paliwanag, pag-unawa. Basta alam ko mga kasama, topic natin yan. Kung hindi man, sagutin natin through live yan. Kaya lagi ho kayong umantabay. Kasi ho, ang pagla-live ho natin, walang permanenteng araw. Basta may topic po tayo, lalo't na ipangako ko. Ilalive natin yan. Always lang po, i-hit nyo lang po yung follow sa kayong notification. I-active nyo lang po yan para anytime na may post ako, sa storyline ko, sa wall ko, magre-ring the bell ho sa inyo, mag-a-alert sa inyo para kung meron ho tayong post tayo na ay magla-live, la-live po tayo talaga niyan. So, mga kasama, until next time siguro ulit tayo. Tapusin na natin ang live natin ngayon. So, abangan nyo pa yung mga kapanapanabik na mga kaalaman sa ating mga sunod na topic at talakayan dito sa live. Kaya mga kasama, hanggang sa muli po, lagi ho kayong stay tuned dito sa channel ni Mr. Natural. Kaya muli po, ito po si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural. Gandang hapon po sa inyong lahat.